Walang biyaya. Amen po ba? Hallelujah. Kahit na malakas ang ulan, hangin, hindi tayo papipigil na tumungo dito para magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya lang po ba yung bawat isa na tayo ay muling maghahandog ng ating papuring pagsamba sa ating Panginoon. Yung malamig ang panahon, pero okay lang ba na kahit pawisan? Magbibigay tayo ng papuri. Tataas natin ang ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Ako ay naniyahan ko na tumayo. Tayo ay magbibigay. Papuri sa ating Panginoon Diyos. Amen ba? Hallelujah. Dahil sapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, ang sabi niya, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwanan. Hindi niya tayo hayaang mag-isa. Palagi natin kasama ang Diyos. Hallelujah. Amen. Oh
gawin nating panalangin sa ating Diyos. Hallelujah. Itong
ang ating ialay sa ating Panginoon. Inanyayahan natin yung mga instrumentos, yung mga tinig natin, itaas natin sa Panginoon, maging mabango sa ito. Yes, Lord God. Hallelujah. Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo, Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon ay kailangan. Banal na Espiritu, hallelujah, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo, Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon mahal ka namin. Kailangan ka namin. Manatili ka sa amin. Gawin mo ang nais mo sa amin. Lord, pinagda mo kami. At naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi ka babayaan. Salamat mo, Panginoon, sa oras na ito. Samahan mo kami. At naniniwala kami, Panginoon, ang tagumpay ay sa iyo. Kami lahat ay may baba. Ikaw ay may taas. Panginoon, salamat mo. Lumuban mo ng mga magdiring mga anghel na lugar na ito, Panginoon. Ano man ang
Dahil kasama ka namin. Dahil hindi ka makapangyarihan ka kahit sa mundong ito, Panginoon. Lord, tago mo ako sa likuran, ikaw lang ang may taas. Ako'y may baba, Panginoon. Pakilahan ang salita mo may otoridad at kapangyarihan na nagagaling sa iyo. Sa mga marina ng Banal na Espiritu ay manatili sa aming mga puso at gawin ang nais niya sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang purihan at nakitaan sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Ako po'y napapaluhan ng konti. Dahil po ako'y nahihilang. Amen. So, meron po ako isang katanungan sa inyo. Sino po nakakakilala sa akin dito? Mataas na po ng kamay. Praise the Lord. Bakit po praise the Lord? Kasi mas marami ang hindi nakakakilala sa akin. Ano po ibig sabihin nun? The church is growing. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi hindi nyo ako kilala. So, ibig sabihin, kung kilala nyo akong lahat at bumalik ako, kayo pa rin nakakakilala sa akin, ibig sabihin, ang church ay stagnant. Tama po ba? Amen. So, ibig sabihin, ginagawa ng Banal na Espiritu sa buhay nyo ang nais niya. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Palapakan po natin ating Panginoon. Amen. Galak na galak kayo, no? Kasi pag narinig yung salita ng Diyos ngayon, dapat kayong humayo. Nakahanda ba kayo? Amen. Praise the Lord. Kamusta po mga kapatid? Ang isang nagalakan po sa akin na muli po ay nakatayo ko sa inyong harapan. Sa biyaya po at gabay ng Banal na Espiritu, hindi po makakatayo dito at hindi po ako makapagsasalita sa inyo. Papaumangin niyo po, no? Kasi pastor ka, nagdadalawang oras sa preaching, ako po 3 oras. So, hihintayin po natin mawala ang ulan hanggang matapos po tayo. Nakahanda po ba kayo? Oo, baka ngayon lang amen yun eh. Mamaya-maya, sabihin nyo, inaantok na kayo. Ha? Alam niyo po si Peter, nung naghahayag siya ng salita ng Diyos, may inantok doon. Amen? So, huwag po tayo mantukin. Gusto ko lang pong pagbaliktala tayo sa pahayag po ng salita ng Diyos kay Pastor Erwin, yung nakaraan po, yung give a high value to God's anointing. Itutuloy ko po yun ng konti. Amen? Kasi napakahalaga po ng preaching ni Pastor Erwin. Pag sinabing value, pahahalagahan natin. Amen? Amen po ba? O ano ba napapangkin nyo? Ulan o yung salita ko? Ulan. Parehas. Okay. Ano sinabi natin kanina? Ginagapi natin ang ulan, ginagapi natin ang hangin, ano man ang mga ingay, ginagapi natin yan. Naniniwala ba kayo na yan itindigil? In Jesus' name. Let it happen. Okay? Amen. So, nakaraan po, pinag-aaralan natin ang lahat. Binigyan po tayo ng mga points ng ating butihing pastor na sinabi doon, God's anointing will give power to your word. So sabi, magbibigay ito ng kapangyarihan. Ano naman lalabas sa Biblia, magbibigay ng kapangyarihan. Pangalawa, sabi, God's anointing gives power to do the greater works. Kasi sinabi ni Jesus yun, kailangan siya umalis, dahil may greater works tayo gagawin. Amen po? So kailangan natin pa ng Espiritu. Yung pangatlo po, sabi doon, God's anointing gives power to influence the world. Ito po yung gusto mong dugtungan. God's anointing gives power to influence the world. At sinabanggit ko doon na sa kanya-kanya nating trabaho, ay magiging influensya po tayo. Amen? Sino po yung makikita sa atin? Yung banal na Espiritu. Magbalik tanaw po tayo. Sino po nakakalam dito kay Eva at Adan? Amen. Pag hindi niyo po alam yan, grade 1 po uli kayo. Balik uli kayo sa basic. Amen po? So sa Eva at Adan, di po ba, bago sila nagkasala, saan siya nilagay? Sa Garden of Eden. Napakaganda po noon. Walang kasalanan doon. No? Lahat po doon ay mabuti. So ano po ang binigay ng Panginoon sa kanya? Sa Genesis chapter 1, verse 20 to 31, binigyan sila ng kapamahalaan, otoridad, sa lahat ng nilalang ng Panginoon. Di po ba? Sino nakakaalala? O, konti na lang nag-i-amen kasi konti po nagkakasa ng Bible. Amen po?
Hindi po tayo makaka-amen pag hindi po tayo nagbabasa ng Bible at hindi natin alam. Aminin natin sa Panginoon yan. Banal na Espiritu kumikilos po sa atin. Amen? Ibig sabihin po, ngayon ay kayo ay kina-challenge na ng Banal na Espiritu. Kina-challenge kayo, sabi doon, pinahayag sa ating buting pastor at tungkol sa salita ng Diyos sa Banal na Espiritu. Dapat po yan, nag-challenge sa tayo ngayon nung isang linggo at hanggang ngayon onward po. Amen? Kaya si Eva Dagan nilagay sa Garden of Eden, di po ba? Ang lahat ng nilikha ng Panginoon, kagandahan ng Garden of Eden, kayo binigay ang pamamahalaan? Kay Eva at kay Adan. So, sa pamamahalaan po na yun mga kapatid, no? Makikita po natin na Amen. So sa kapamahalan po na, makikita natin yung otoridad, ano? So ano po yung pinapakita doon? Ang pinapakita po doon, yung human leadership at responsibility kung paano po mapapangalagaan ng kanyang nilalang ang kanyang nilikha. Wala pong spiritual warfare noon. Wala po. Kasi Garden of Eden po yan, mga kapatid. Wala pong masama doon. Lahat po nung nandoon ay mabuti. Kaya ang binigay na responsibility sa kanya is pangalagaan ang lahat ng kanyang nilikha. So, binigyan siya ng otoridad. Pero, hindi siya pwedeng above God. Amen? So, binigay po yun. Paano po nawala yung otoridad na yun? Paano po nawala? Dahil sa kasalanan. So, nagkaroon ngayon tayo ng spiritual warfare. Kaya yung God's word, God's anointing can influence the world, diyan po tayo papasok, mga kapatid. So, nakita niyo po, nawala yung otoridad. Nawala. Tinanggalan ng Panginoon sa kanila at ilabas nila sa Garden of Eden. Anong nangyari? Kailangan nilang magdungkal ng lupa upang sila ay may makain. Kaya po ngayon, hanggang ngayon tayo ay nagtatrabaho. Wala po tayong tigil ng trabaho. Pero, glory to God, dahil ang ating Panginoong Kristo ay malapit ng bumalik. Hindi na tayo maghahanap buhay doon. Amen? Lahat naging mga nawala sa buhay natin, mga mahal natin sa buhay, makakasama na natin. Hindi na natin sila makikilala at lahat tayo ay mga anghel na. Amen? Sama-sama na tayo magpupuri doon. Darating po yan mga kapatid. Kayo ba'y nananabig na mangyari yun? O ayaw nyo maiwanan ng inyong mga yaman dito sa lupa? Kung may yaman, ano? O walang yaman, sabihin mo, Amen, Lord, gusto ko na doon. Amen po? Amen. So, nakita po natin ngayon, sa Matthew chapter 10 verse 1, sinabi po doon, sa Matthew chapter 10 verse 1, pinalapit niya ang kanyang mga, inipon niya ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng pangyarihan magpalaya sa masamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Di pala gumagana pa. Sira? Okay. So, tingnan niyo po, no? Bago po nangyari ito, ano po ang ginagawa ni Jesus sa ministry niya? Hindi po ba nagpapagaling siya? Nagpapagaling po sa chapter 9 po, makikita po natin, yung ministry ni Jesus, nagpapagaling siya ng mga may karamdaman. Sino kasama niya? Ang kanyang mga alagad. So, ibig sabihin, yung alagad, nakikita kung anong ginagawa ng kanilang pinanampalatayanan. Amen? Nakikita po nila. So, nung makita, sabi ni Jesus sa verse sa chapter 9, sabi, oh, napakarami nga anihin. Ngunit, kukunti ang mga ani. Sabi niya, panalangin nyo sa Diyos ng mga ani na magpagalaw ng lahat ng mag-aani. Amen po? So, narinig na malalagad yun. Narinig yun. Pero ba nanalangin sa kanila? Hindi ba sinabi sa Bible kung may nanalangin, ano? Pero pagdating mo ng verse 10, pinalapit na sila ng Panginoon. Na ibig sabihin, yung mga alagad po na yun, sa kanilang pananampalataya, medyo nasa 80% na siguro sila o nasa 90%. Na ibig sabihin, ay handa na sila. Hinanda sila ng Panginoon sa isang digmaang spiritual. So, yung otoridad ngayon, nakikita niyo po ba, na nawala dahil yun ay human responsibility lang at real leadership, ngayon, ibinabalik ng Panginoon ang otoridad na yun, yung kapamahalaan, ngayon po ay sa spiritual battle na. Bakit? Kasi nagkasala ang tao. So, kailangan mawala ang kasalanan sa kanila.
para sila ay may balik sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. So nakita niyo po yung otoridad kung paano po ito ay binabalik sa kanila. Alam po ba na mga alagad yun, yung otoridad na yun? Marahil yung may nakakaalam, marahil may hindi nakakaalam. Pero ang plano ng Panginoon, strategically, yung redemptive plan ng Panginoon ay naroon. Tinutukan ng Panginoon. Ano ang plano niya? Sa Genesis chapter 3. Ano nangyari doon? Nung nagkasala sa Eva-Adan, nangako kagad ang Panginoon. Ano ang pangako niya? Sabi niya, yung anak ng babae, no, dudurungin niya ang ulo ng ahas. Yung mga offspring ng ahas, tutuklawin niya lang ang sako. Sino po yun? Yun po ay si Jesus. Nagkasalang tao, binigay na kagad ng Panginoon ng ating Diyos Ama ang kanyang redemptive plan. Kara-karaka. Hindi niya siyang delay. Bakit? Kasi mahal tayo ng Panginoon. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, mahal ka ng Panginoon. Ano, nakangiti ba yung katabi nyo? Hindi yata nakangiti ay. Nakangiti po. Oh, glory to God. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. So, nakita po natin na sa simula't-simula, mahal tayo ng Panginoon. So, mayroon agad siyang plano na tayo ay ibalik niya sa Kanya. No? Ibalik ang otoridad na yan. At sino gagamitin? Tayo. Ano sabi sa awitin? Banal na Espiritu. Di ba? Ano sinabi doon? Kailangan kita. O, nung kailangan mo lang, sabi niya, gawin mo ang nais mo. Hindi yung gagawin ko ang nais ko. Amen po ba? So nakahanda pa tayo sa kanta na yun. Sino kumanta po na yung kanina? Lahat po ba tayo maawit ng awitin kanina? Saan po lumabas? Sa ilong o sa bibig? O sa bibig dapat. Kasi sabi, kung anong nilalaman ng puso, ilalabas ng bibig. Kaya pag sa ilong lumabas yan, hindi po galing sa puso yan. Amen? Kailangan bibig. Amen po? Binibigyan ko lang po kayo ng konting punchline para hindi kayo tugay. Kasi 3 oras po tayo. Sinasabi ko na po sa inyo. 3 oras po tayo. Amen? Dahil magpapa-order na ako ng Jollibee Pasotan. Para na po yan. Oo, pag Jollibee, nagpapalakpakan. Hallelujah. Susunod na uwi na lang. Amen. Glory God. Balik po tayo. Ano po tayo. Nagbibigay lang po ako ng konting amen po. So, binalik po yung otoridad. Amen? Sa atin. So, anong sinabi po doon sa mga disipulo? Bibigyan sila ng kapangyarihan. So, yung otoridad at anointing, magkaiba po yun. No? Kasi yung otoridad, yung tao, magkukuman. Yung anointing, yung banal na espiritu, ang nasa kapangyarihan ng banal na espiritu, mananalangin ka, magpapasting ka, di ba? Andun ang banal na espiritu. Pero dito, sinabi, kasi si Jesus andun pa, di ba? Kaya, binigyan sila ng kapangyarihan. Kaya sabi doon, sabihin mo, itakwil mo ang demonyo, pagalingin mo may sakit. Alam naman magsabi ka ng pinapagaling mo may sakit. Hindi mo intindihan yun, di ba? So, kailangan mo sambitin. Kaya kung naiintindihan natin kung ano sinabi ng Panginoon, masasambit natin. Amen po ba? Kung nagbabasa tayo ng Bible, na nasa puso natin, masasambit natin. Di po ba? Pero kasi Marites, ang nasa puso natin, ano masasambit natin? Marites. Pero wag po tayo maging dapat po talaga tanggalin natin sa buhay natin yan. Amen? Mga kapatid, laging binabanggit ng ating mga buting pastor, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Dapat po at mamadali na rin tayo. Amen? So, binigyan po ng kapamahalaan. Pangalawa po, verse 2. Hanggang verse 20 po to, kaya 3 oras po. Amen? O, verse 2. Ito ang mga pangalan. So, yung mga pangalan, binanggit ano po? Sino doon ang nakikita niyong kulang ang pananampalataya sa 12 disipulo ni Jesus Christ? Si Judas Iscariot. Di ba? Pero tingnan niyo po, si Judas kasama rin na
Binigyan ng kapamahalan ng Panginoon. No? Kaya lang, si Judas, hindi niya yun naiintindihan. Bakit? Kasi kulang siya ng pananampalataya o wala siyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Nangyayari po ngayon yan, mga kapatid. Hindi nyo, kahit na po sabihin nyo kayo nag-church tuwing Sunday, pero ang pananampalataya nyo, alam ng Panginoong Jesucristo yan. Kung hindi kayo kumikilos, hindi kayo nagpapayag ng salita ng Diyos, hindi kayo nagbabasa ng Bible, alam ng Panginoong Jesucristo. Ang Banal na Espiritu ay buhay. Pasalamat po tayo sa Tuklas yung CBC. Walang tigil si Pastor Erwin nagpo-post doon ng mga aralin, mga dapat basahin. Ako po binabasa ko po yun. Kahit po di ako nagre-response, binabasa ko po yun. Bakit po? Kasi pagkain spiritual po yan. Pag hindi nyo po gusto yun, ang gusto nyo, physical na pagkain. Idudumi nyo lang po yan, mga kapatid. Pag dinumi nyo yan, magugutom na naman kayo. Samantalang yung salita niya, it's a spring of living water. Sinabi ng Panginoon, hindi ka na mauuhaw. Panghabang buhay po yan, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Kalagpahan po natin ating Panginoon. So, kasama po si Judas Iscariot na binigyan ng kapamahalaan. Kaya lang, hindi dinrab o sinamantala ni Judas yung pagkakataon na malaman niya kung anong kalagayan niya. Amen po? Hindi niya sinamantala. Andoon na, binigyan niya ng Panginoon. Tayo po, kung alam natin sa sarili natin ang ating pananampalataya ay kulang, samantalahin natin na kung tayo kinakausap ng Panginoon, sabihin natin sa Kanya, Panginoon, tulungan mo ko, ang liit ng aking pananampalataya sa iyo. Huwag po tayong mahiya, dahil ang gusto ng Panginoon, yung mga mahihina. Siya napalito para sa mga makasalanan, hindi para sa mabubuti. Kaya kung maliit ang pananampalataya mo, may kasalanan pa. Amen po? Kaya huwag po, samantalahin po natin. Amen? Verse 3 po. Ang sabi po doon, sige, tuloy pa. Kuya, hanggang verse 5 na. Yan. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus sa kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil. Amen? O sa limang bayan ng mga Samaritano. Tandaan po natin, mga kapatid, ang unang plano, bakit isinugo ang Panginoon Jesucristo ay para sa mga Hudyo. Di ba ba? Para sa mga Hudyo. Bakit po? Kasi po kaya ba, sinesen niya ang mga Hudyo na ito sa kapwa nila Hudyo dahil dapat doon magmula ang pag-spread ng gospel. Tandaan po natin, ang gospel ay magsisimula sa Israel, ilipat po yan sa buong mundo at babalik sa Israel. At malapit na po yan bumalik sa Israel. Nakuha po ba natin? Ngayon, so ibig sabihin, sabi ng Panginoon, huwag kayong pupunta muna sa mga hentil. Ang mga hentil po noon, ang mga Samaritano, ang dami po niya sila ng gospel. Si Jesus nga, nandun lang sa balon, di ba? Yung Samaritanong woman. O, nakausap lang niya. Ano sabi ng Samaritanong woman? Kayo po ang aming hinihintay. Naghihintay sila. Na siya ang Misaya. Ay, Hudyo, kausapin mo. Ay, mahirap po yan. Dahil sa ilang pa lamang, kitang-kita na po natin sila kung gaano katitigas ang ulo ng mga Hudyo. Amot-amot na yung miracle na pinakita ng Panginoon sa kanila. Pero anong nangyayari? Pag nagutom na physically, nagre-reklamo na. Ganun ba tayo? Na kapag walang ulam sa umaga, nagre-reklamo na tayo? Huwag po tayo magreklamo. Tingnan nyo po yung patutuwa ni Pastor Erwin. Ako bless na bless po ako pag sinasabi ni Pastor Erwin yun. Ngayon, ini-enjoy niya lang yan. Ang pagsaserve sa God. Amen po? Hindi po sa inaano ko si Pastor Erwin kasi ginawa ng Panginoon niya eh. So, isang instrumento lamang. Hinahayag niya kung ano sinasabi ng Banal na Espiritu sa kanya. Hindi niya tinataas ang kanyang sarili. Si Pastor Dan, ilang taon ng Pastor Dan. Tumutubo lang yung mga puting buhok. Oh. Yung mga awit natin, ilang beses na nag-aawit yan. Si Akilin nga, praise the Lord. Lumaki pa siya. Hallelujah, Lord. Purihin na ng Panginoon. Dahil ang blessing ay nandiyan na. It will fall upon you in the name of Jesus Christ. Ang nakahanda na yan. Kinikilabutan ako, nakahanda na. In Jesus' name. Babagsak na po yan.
Kumuha ka na ng ano, yung sabi nga ng masama akong Indiano, ang kanyang pansalon noon, dati basket po pa sa ilalim. So, pag may blessing, lumulusot lamang. Kaya ginawa niya, tinahin niya yung ilalim. Kaya nung nakuha na niya, umaapaw na. Amen? Alam niyo bang butas ang inyong mga basket? Hindi niyo alam? Ay baka butas ang basket ninyo. Tingnan niyo muna, kaya blessing ay hindi niyo nararamdaman. Amen? Balik po tayo. Konting ano lang po yun, pasakali. Amen po? So, isinugo po niya ang mga 12 alagad. Amen? So, nung isinugo niya, sabi niya, huwag kayong pupunta sa mga hentil. Doon, at wag, sa mga daranan niyo, sige pa kuya, ikaw mo pa yung verse. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Kasi ito po yung unang plano, di po ba? Yung redemptive plan sa Genesis ay para sakipin ang kanyang mga hinirang na bayan. Amen? Sige kuya, verse pa. Humayo kayo at ipangaral na malapit ng dumating ang kaharian ng langit. So, makikita po natin, si Jesus kaya na niyang gawin yun eh. Di po ba? Pwede niya sabihin sa 12, maupo na lang kayo dyan, panoorin niyo ako. Ako ang pupunta doon sa mga Hudyo. Ako ang mangangaral sa kanila. Hindi. Bakit? Kasi ang plano ng Panginoon ay gamitin niya ang kanyang mga nilalang, ang nananampalataya sa Kanya. Kayo po ba nananampalataya sa Panginoon? Amen. Sigurado kayo? Amen. Sigurado? Ayun, lumalakas. Sigurado ka. Amen. So, next verse, kuya. Sabi, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin naman, linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Kung halimbawa, si Pastor Jimmy ang nandito, nagpipreach sa atin, ang ating buting pastor. Sinabi sa inyo, sinabi ng Panginoon, pagalingin mo ang may ketong. Pinag-ano ka niya, pinag-pray ka niya. Maniniwala ka sa sinabi ni Pastor Jimmy? Yes. Amen. Bakit? Kasi it is the Holy Spirit ang nag-direct sa kanya na sabihin sa iyo. Ngayon, bakit ka sumunod? Kasi meron kang pananampalataya. Pero, kung narinig natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga butihing pastor, hindi tayo sumusunod, sino niluloko nyo? Niluloko mo sarili mo, hindi ang Diyos. Dahil kailangan ng Diyos, hindi natin kaya lokohin. Pero ang sarili mo, niluloko mo lang ang iyong sarili. Nakuha po ba natin yan mga kapatid? Kaya sabi niya, pagalingin ang may ketong. Sino po nakaranas na rito na nakapagaling ng may karamdaman? Taas po ang kamay. Yung ipinalangin nyo, gumaling. Kahit po sa anak ninyo, may sipon, may ubo, may uho, o may ano mga karamdaman niya, sino po nakaranas? Tapos po may mayak, sabi ng Panginoon, kung may 2-3 nag-uusap sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu, ay narito sa ating kalagitnaan. Magalak tayo. Pag nagtaas ka ng kamay, sasabihin ng Panginoon, oh, present ka pala. Sino po? Amen. Praise the Lord. Ibig sabihin po, marami pa ang hindi nakakaranas. Alam niyo bang may kapangyarihan kayo? Alam niyo po ba yan? Meron po kayong kapangyarihan. Bakit po? Kasi nung tinanggap niyo sa Jesus bilang Panginoon tagapagligtas niyo, nananahan na sa inyo ang banal na Espiritu. Kaya ang ating awitin kanina, ano sinabi? Kailangan kita banal na Espiritu. Manatili ka sa akin banal na Espiritu. Gawin mo ang nais mo. Kaya pag may mga karamdaman sa pamilya natin, huwag yun ang tawagan si pastor. Huwag na kayong mag-message. Pwede kayong mag-message parang mananalangin marami. Tama po yun. Pero on the spot, pray and declare that in the name of Jesus, that by His wounds, magaling na ang iyong pinapagalan. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nawala na yung kapili ko. Nilipad na. Amen. Ako po, naranasan ko na yan, hindi ko na po sasabihin sa inyo nung nag-mission po ako. Naranasan ko po yan na yung pilay po ay yung hindi lumalakad, lumakad. Naranasan ko po yan. Alam ko po yung mata ko na ulaga. Alam niyo po yung naulaga? Yung mata ko nang bilag na gano'n. Sabi ko, Panginoon, ano ang ginagawa mo sa harapan ko? Kasi lumakad eh. Lumakad.
Nagulat ako, tapos lumayo si Mrs. Pinalakad din ni Mrs. Lumakad na naman. Tapos nagpunta kami sa isang tent ng mga Syrian camp. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi, walang tigil ng prayer. Labas-masok yung mga Syrian. Eh kung walang nangyayari sa kanila, babalik ba yung magtatawag ba yun para pumunta doon at ipanalangin sa kanila? May nangyayari po, mga kapatid. Bakit? Ang sabi ng salita ng Diyos, ang kanyang salita ay higit na matalas kaysa kapag magkabila ay may talin na kapag-iiwalay ng Espiritu ng Kalat, bukod na subuson at nakatanong to ng balangin ng tao. So ano yung balangin ng tao? Sabi niya, gusto kong bumalik. O, sinabi ng Panginoon, magaling ka na. Hallelujah. Ganon po makapangyarihan ng kanyang salita. Kaya sabi ng Panginoon, magpagaling kayo. Tinanggap nyo ng libre, huwag kayo magpabayad. Pero sa kasalukuyan po mga kapatid, marami ang gumagamit ng salita ng Diyos sa kanilang pansariling nais. Kaya sa USA po, ang daming mayayamang mga pastor. Totoo po yan. Mga prosperity church, marami po mga kapatid. At nabulag na po ang mga kapatid natin. Pero wala tayong magagawa. Hindi naman po lahat ay maliligtas. Meron talagang maiiwan. But glory to God, kailangan tayong mag-tsaga. Dahil sinabi ng salita, sino mananatili matatag? Siyang maliligtas. Amen? Sige kuya, next verse. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayo magbaon ng pagkain, bihisan, pagpalit ng sandalyas o tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. So pagka kayo po ay sinubo, huwag kayong magdadala ng ginto, pilak. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, huwag kang magtiwala sa sarili mo. Huwag kang magtiwala sa yaman mo. Huwag kang magtiwala sa karunungan mo. Huwag kang magdala ng anuman. Sino dadalhin mo? Si Jesus. Siya ang dalhin mo. Wala kang sandalyas, wala kang tukod, wala kang ginto, wala kang pilak, wala kang yaman. Pagdating mo doon, karapat-dapat kang bigyan ng tulong. Doon yung mararanasan kung paano kayo pakakailin ang pupuntahan mo. Totoo po yan. Ako po, garantisado po yan dahil nangyari po sa amin yan. Wala kaming dala-dala. Pero pagdating doon, sobra-sobra ang pinakain sa amin. Chicken pa, barbecue pa. Saan ka pa, di ba? Tapos pagkayari mo, iinom ka ng hot tea. Arabian tea pa yun. Di ba special? Kasi karapat-dapat ka. Pero alam mo bang mangyayari yun? Of course. Alam mo, bakit na sinabi ng Panginoon eh? Ano sinabi niya? Karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay ang kanyang. Kaya nga maging dito sa bahay panubahan ng Panginoon, karapat-dapat po ang ating mga pastor na tumanggap. Karapat-dapat po yan. Kaya ngayon, binibigay natin sa mga kapo natin, karapat-dapat po sila dahil types of types po ang mga dapat na ibigay sa kanila. Karapat-dapat po yan dahil nagpapagal po yan. Pero hindi nila inaasahan yun sa inyo. Dahil alam nila, ang Panginoon ang magbibigay sa kanila. Amen? Alam na po nila, hindi ko makailangan elaborate. Kaya tatanda na po ng ating mga pastor, mga putay na ang buhok. Alam na po nila lahat yan. Amen? Pero matitigas pa po yan. Pastor Erwin, nakita po, abot-abot pa yung pabalik-balik dito sa church. Di po ba? Nagdadrive pa po. Amen. Next verse po, kuya. Sa amang bayan, nung nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat. Pakituluyan o kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo nasa lugar na yun. Next verse. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong mga pagpapala, ngunit kung hindi, bawiin ninyo yun. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipapak ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Yung ibig sabihin po niya mga kapatid, kaya po yung iba ayaw humayo. Kasi natatakot po sila na baka walang tumanggap. Na baka kanilang sasabihin na hindi tanggapin. Ano sinabi ng salita ng Diyos? Meron talagang hindi tatanggap. Meron po talaga na hindi tatanggap. Pero po kayong sabihin, sinirang ko dito tumanggap, mawawala na kayo ng pag-asa. Huwag po. Tandaan niyo po, tayo po nagtatanim lang ng seed. Sino po ang magpapalago niyan? Ang Panginoon. Pero, nasa inyong banal na espiritu, kailangan nyo silang ipanalangin.
walang tigil. Ako po hanggang ngayon, nung nag-mission po ako, 2004 yata, 3 hanggang ngayon, yung mga mukha ng aking mga namit, hanggang ngayon po nasa panalangin ko. Dinideklara ko po yun. Talagang pag nag-worship ako, inaano ko, Panginoon, dumating po ang time na hawak ko ang mga kamay nila. Nasama-sama kami nagpupuri sa iyo sa Espiritu ng Lord. Hindi ko po tinitigilan yan hanggang ngayon po. Mga pangalan nila, alam ko pa po hanggang ngayon. Pinapanalangin ko po. Kasi yun lang po ang battle ko spiritual battle ko. Through the anointing of the Holy Spirit. Kaya napakahalaga na pinahayag sa atin ng puting pastor. Value God's anointing. I-value po natin yan mga kapatid. Amen? Pahalagahan po natin yan. Bigyan natin ng halaga sa ating mga buhay. Amen. Next verse. Yung ano po, yung ipagpag po yung alikabok, ang ibig sabihin po nun, wala na kayong responsibility sa kanya. Naipahayag nyo na po, hindi tinanggap, wala tayong magagawa. Kasi pinahayag na po natin Ipinahayag natin, subalit, hindi niya tinanggap. Wala na po tayong responsibility. Kaya sinasabi ng Panginoon, ipagpag mo na yung gas mo ng sandalias mo. Wala ka ng responsibility sa kanya. Amen? Pero yung mga tumanggap, ano sabi? I-declare mo doon, ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Saan man po tahanan tayo pumunta, pag naramdaman niyo po na ang tahanan na yung handa sa Panginoon, i-declare niyo po yan. Huwag niyo pong kakaligtaan yan mga kapatid. Huwag po kayong mahiya. Sabihin niyo sa may bahay, ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaiyong tahanan. Huwag niyo pong kalilimutan niya mga kapatid. Napaka-makapangyarihan po niya. Si Jesus po nagsabi niya. Si Jesus po. Kaya pag sa tahanan na yun, deklara niyo ang kapayapaan ay sumainyong tahanan. Amen? Sige po, next verse po yan. Tandaan niyo, sa araw ng pag-ukom, hindi na mabigat ang parusang igagawad. Yung sinabi po doon, parusang igagawad sa Sodom at Gomorrah. Yung masigit pa po doon ang nakaranasan nila. Next verse po yan. Tingnan ninyo, isinusubok kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas sa mga mo na gaya ng kalapati. So, ibig sabihin, kapag tayo sinubo ng Panginoon, ano mangyayari sa iyo? Sinusubukan niya sa gitna ng mga lobo. Ang lobo po na yan, mundo. Yung mundong nilalakaran po natin, hindi po yan lobo na yung wolf na sasagpangin ka, kakainin ka. Yung mundo po, kakainin tayo. Yung mundong nasa paligid po natin, iyan po. Diyan po tayo sinusubo ng Panginoon. Kaya nga malinaw ang sinabi ng ating pastor, sabi niya, ma-influensya natin mundo kung saan ka naroon. Kasi ang wolf na nasa paligid mo ay naroon sa lugar mo. Nakuha niyo ba yung mga bangis na lobo? Yung mga impluensya ng mundo naroon sa lugar kung saan ka ilagay ng Panginoon. Kung nagtatrabaho ka sa school, naroon po yan. Kung ikaw nagtatrabaho sa mga Jollibee o naroon po yan. Kaya doon ka nilalagay dahil makaka-impluensya ka. Tandaan po natin yan mga kapatid. Makaka-impluensya po tayo dahil ang salita ng Diyos ay nasa atin. Ninanais natin na manahan sa atin ang banal na Espiritu. Nakuha po ba natin yon mga kapatid? Kaya wag po natin ikakatuwiran na matanda na tayo. Dahil kahit matanda ka, naggagamot ka, dinala ka sa ospital, nasa ospital ka, naandoon ang mga lobo. Amen? Naroon po sila. Kaya mga kapatid, dapat po lagi tayong may presence of mind. Na dapat alam natin na ang presensya ng Panginoon ay kumikilos sa atin kung saan tayo naroon. Pag hindi po natin nararamdaman yan, may malaking problema. Amen po? Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. So, sabi niya, mag-ingat kayo sapagkat kayo tatakpin at isasakdal sa mga katasa sa kapulungan ng mga Hudyo. Hagupitin kayo sa kanilang mga sigaw. Ito po sa mga apostol. No? Hindi, kumbaga, sa kasalukuyan, nangyayari po ito sa Saudi Arabia. Talagang pinahagupit po doon. Pero ito, panahon ng mga apostol, yung apostol era po, sila po talaga ay inagupit. Alam naman po natin nangyari sa 12 disciple. Yung iba ay pinako sa krus, pabaliktad, tinalupa, pinutulog pa, kamay. Ang dami po mga ginawa sa kanila. Pero sa kasalukuyan po, ay hindi na po yan nangyayari.
Dati po sa Saudi Arabia, meron talagang tinatawag na 10 slash, 20 slash, 30 slash every Friday. Na kapag nahuli ka, habang nakakulong ka, tuwing Friday po yun, lalatiguhin ka. Nangyayari po noon yun. Pero ngayon po, ay dahil sa human rights na po, ay nawawala na po lahat yun. Di po ba? So ano ibig sabihin? Madali na, di po ba? Yung takot, ang Panginoon kumikilos para mawala sa atin yon. Pero sa Satanas, ano sinasabi? Hindi totoo yan. Kaya sinabi niya kay Eva, sabi niya, hindi totoo yan na ikaw ay mamamatay. Pero hindi po sinasabi ni Satanas sa atin sa kasalukuyan. Sinasabi niya, hindi totoo yan. Talagang, ano ka, papaluin ka doon, sasaktan ka. Mga kapatid, nandoon po kami sa Saudi Arabia, nagsishare po kami ng gospel sa mga park. May mga kasama kami na huli, dinala sa munisipyo. Nananalangin kami sa church. Pagdating ng alas 12 ng gabi, wala pong pumunta nagre-reklamo, pinalaya po sila. Inampas ba sila? Inagupit ba sila? Hindi. Bakit? Kasi ang God's anointing, binibigyan namin ng halaga. Nananalangin kami upang mag-intercede kami sa mga kapatid na naroon sa kulungan. Naintindihan po natin mga kapatid. Kaya napakalaga yung bigyan natin ng halaga ang anointing po sa atin. Amen? Next verse 4. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari na dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo kayo sa kanila sa mga hentil. So ngayon pumasok na ang hentil. Pumasok na ang hentil, di ba? Ibig sabihin, kaya ka pala mapag-persecute at dadalhin ka sa gobernador. Ito sa mga apostol, ano? Meron palang plano ang Panginoon. Kasi, tingnan nyo sa panahon nila, kaya mo bang pumunta sa gobernador, sa mga hari, na pupunta ka doon sabihin mo, oh, si Jesus ay makapangyarihan? Hindi ka papayagan doon. Malabo yun. Malabo na papuntahin ka sa harian niya upang sabihin mo lang tungkol na sa bagay na yun. So, nung magandang paraan, talagang puhulihin sila. At ang pagkahuli sa kanila, dahil mga Hudyo sila, mga Romano, binigyan sila ng karapatan, ipagtanggol nila ang kanilang mga sarili. So, yun na ang pagkakataon para ipahayag nila kung sino si Jesus sa kanilang mga buhay. Kaya si King Agrippa, di ba kay Paul? Naalala niyo si Paul? Kaya King Agrippa, dito pa ako magtatanong, susunod din sa kagawa. Sino nakakakilala kay Paul? Yung encounter niya kay King Agrippa? Ako, konti. O dito sa kabila, sino nakakaalala yung encounter ni Paul kay King Agrippa? Amen. O. Alam niyo ba yung nangyari dyan? Sabi ni King Agrippa, sa maigsing panahon ay gusto mo ako maging Kristiyano. Hari yun, ano? So, nagamit ang pagkakataon. Amen? So, ibig sabihin, kung saan ka naroon, magagamit mo ang pagkakataon para maipahayag mo si Jesus. Ang problema lang po dyan mga kapatid ganito. Nagkaroon ka ba na encounter kay Jesus? Yung pagkilala mo ba sa Panginoong Jesus ay talagang tumarak sa puso mo. Na nagkaroon ka ng pagbabago. Na nakita mo na, Lord, ito pala ang gusto mo sa buhay ko. Banal na Espiritu, ito pala ang nais mo. Gusto mo akong umawit. Nasaktan ako, pero Banal na Espiritu, pilit mo akong binabalik sa nais mo sa akin. Patawarin mo ako dahil nasasaktan po ang puso ko dahil sa mga pangyayari sa buhay ko. Pero salamat dahil hindi mo ako tinigilan. Totoo naman yan. Sabi ng Panginoon sa Revelation 3:20, ako'y kumakatok sa iyong puso. Ang sino man makatinig ng aking tinig at ako'y kanyang pagbuksan, ako ay papasok at kakain kasama. Hindi po tayo tinitigilan ng ating Panginoon. Amen po? Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. So, magpapagalo, kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin. Ito po ang problema talaga ng mga Kristiyano, mga kapatid. Yung sasabihin, ano ba yung sasabihin ko? Ano ba yung ipapaliwanag ko? Ano yung awitin natin kanina? Ako yung touch sa awitin din. Ano? Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa akin. Pag sinasabi mo manatili ka sa akin, dumarating ang tayo na parang pakiramdam mo, wala siya. Kaya sinasabi mo, manatili ka sa akin. Gawin mo ang nais mo sa akin kasi minsan pakiramdam mo po na wala ka sa akin dahil may kasalanan ka. Dahil nasasaktan ka sa mga pangyayari sa buhay mo. Kaya nawawala yung Banal na Espiritu. Pakiramdam mo lang yun pero naroon siya.
Kasi yan si Satanas eh. Ganyan siya, ganyan ang role niya. Ang role niya is para maramdaman mo na wala ang presensya ng Panginoon sa iyo. Iyan ang role niya. At sabihin niya, wala na siya dyan. Ito ka na ngayon. Hindi po totoo yun. Ang presensya ng Panginoon, pag meron kang Jesus sa buhay mo, nandiyan ang Banal na Espiritu, hindi niya yan kayang tanggalin. Amen po? Amen. So, huwag ka raw mag-isip o mabahala kung anong sasabihin mo. Nakaranasan po kayo ng ganito na nag-share kayo ng gospel, tapos ano kayo, nasukol kayo, ibig sabihin, pinagtulong-tulungan kayo. Sigurado si Pastor Kevin, naranasan niya, yung pinagtulong-tulungan kayo, dami na nagtatanong, wala ka ngayong may sagot. Naranasan niyo po yun? Yes. O natatakot tayong pasimulan ang pagpapahayag kasi ina-anticipate na natin na ganito mangyayari, kulang ako sa salita ng Diyos. Huwag po kayong mabahala. Dahil ang banal na Espiritu ang siyang magsasalita. Ang problema lang po dyan, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, walang sasalitain ang banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu, magsasalita lang yan kung ano ang sinabi sa salita ng Diyos. Wala na po yung ibang sasabihin. Kaya kung meron ka salita ng Diyos, kahit binasa mo lang yan, kaya ang payo sa atin ng ating buting pastor, sabi niya, magbasa lang kayo ng basa, dahil sa unang basa nyo na, hindi nyo maintindihan. Pero pag binasa mo uli yan, makikita nyo po, mauunawaan nyo na kung ano ang salita ng Diyos. Amen po? So, sino po ang gusto itong magbasa ng Bible? Ang hina. Ano ba, nagugutom ba kayo? Yung Jollibee po, hindi kayo nag-prepare ang ganito karami. Ang agad-agaran. Meron po silang mga customer doon. Kaya hindi mo na po isipin ng Jollibee, no? Amen, ano? Nagiging alive na naman kayo, no? At least, konting ano lang, para at least mabuhay yung mga dugo natin, ano? Pero sana, magsalita ng Diyos, mas buhay. Di po ba? Kasi, ano yan power yan Ano bang gusto niyong power? Huwag yung power ng katawan natin, delikado yan, no? Yung power na galing kay Lord. Nung ano nga po, bumagawa kay doktor Diyan. May nakatabi ko, tiga Urani yata yan. At di kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, kilala mo si Jesus? Ay, oo naman. Sabi niya, pero pare-parehas lang yan Yung Muslim, yung Iglesia ni Cristo, kayo, Katoliko, pare-parehas lang yan Sabi ko, kung ipapaliwanag ko sa iyo, medyo malalim yan baka hindi tayo magkaintindihan. Pero bibigyan kita ng simpleng paliwanag. Sana maintindihan mo. Ang sabi ko sa kanya, ang Diyos Ama natin, ang sinabi niya, isinugo ko ang aking bugtong na anak ni Jesus. Ito ang anak na lubos kong kinalulugdan. Ang Diyos Ama namin, kinikilala si Jesus na Diyos na kanyang anak. Tanungin mo yung Muslim, yung Diyos ba nila sinasabi na si Jesus ay kanyang anak, bugtong na anak na lubos kang kinalulugdan? Hindi! Yung Iglesia, sinasabi bang gano'n? Hindi! Paano naging magkaparehas ang Diyos natin? Sabi niya, oo nga no. Ngayon, sinabi salita ng Diyos, kung ano laman ng puso mo, ilalabas sa bibig mo. Nasambit na ba ng iyong bibig na si Jesus ay yung Diyos at tagapagligtas sa kanan ng iyong buhay? Nag-isip siya. At sabi niya, ay parang hindi pa. So, nanalangin na po kami. Tumanggap po siya sa Panginoon. Mahirap po ba? Madali. Hindi ko naman iniisip ang sasabihin ko, sana lang lumabas sa bibig ko yun Walang kaplano-plano. Dumating, sinabi ko, ano naman ang puso ko, nilabas ng bibig ko. Kung bubuklat pa ako ng mga ABC ng gospel, baka, ito sinasabi ng Panginoon. Walang power yan, mga kapatid. Bakit? Kasi hindi galing sa puso. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Hindi out of the abundance of photocopy, the mouth speaks. Hindi po. Amen po? Naintindihan po ba natin yan? Kasi mga dilat pa kayo. Okay pa po yan. Nakakailang minuto na po ako. So may 2 hours pa tayo, no? Amen. Kasi pag nakakiti kayo, ibig sabihin gusto ninyo, di po ba?
Amen. Oh, glory to God. Next verse po tayo. Ito na. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. So, kung titingnan po natin, ang buo pong, verse 1 to 20, wala pa yata akong 45 minutes, di po ba? Kasi yung follow-up po niya, yun ang mahaba. Yun po yung mahaba, yung follow-up. Amen? Yung, ano yung tinatawag yan? For life today. Di ba, Pastor? Yung nasasabing, ano ang matutunan natin? So, for life today. Di ba? So, kung makikita po natin, yung otoridad ay ibinalik ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga disipulo. At sisimulan sa mga Israelites. Di po ba? Pero alam naman po natin, nang nabubo ang dugo ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang kamatayan ay para sa sangkatauhan. Amen po? So, hindi po ba tayong nagagalak na yung otoridad na yan, kapangyarihan, ibinalik at ngayon sa kasalukuyan, yung anointing ng banal na Espiritu ay sumasa atin. Na ibig sabihin, tayo na mismo na mararanasan natin ang pagdaloy ng banal na Espiritu sa buo nating katauhan, sa ating mga pananalita, na makikita natin sa pamagitan ng ating mga mata ano ang resulta ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi po ba tayo nagagalak noon? Na tayo yung mga, sino ba tayo? Na para tayo ay akuin ng Panginoon. Amen po? Kaya nga sa Matthew, chapter 28, verse 18 to 20, Kuya, pakiyano mo ngayon Matthew 28, verse 18 to 20. Yung si Jesus nung nabuhay na magmuli. Di po ba? Nung nabuhay na magmuli at kinatagpo niya ang mga disipulo. At ang sinabi niya doon? Matthew 28 po, 18. Ano sinabi niya doon? Ang kapamahalaan, ang lahat ay binigay na sa akin. Pero yung eksena na yon, meron pa po doon na hindi naniwala sa kanya. Nag-alinlangan pa. Si Jesus na. Ang katapat, ang kaharap nila. Si Jesus na mismo ang nagsalita ng araw, ng oras na yon. Pero meron pa sa kanilang hindi naniwala. Eh, paano pa kaya ngayon? Tayo ba si Thomas? Na sinabing, kailangan may lagay ko muna ang aking daliri sa kanyang mga kamay bago ako maniniwala? Ganun ba tayo? Ano sinabi ng salita ng Diyos? Mapapalad ang mga taong naniniwala sa akin nang hindi ako nakikita. Sino po yun? Pagpalay ka ng Panginoon po yan. Alam niyo ba kayo yun? Kayo po yun. Kaya ang inig niyo dapat, hanggang kalangitan dapat dinig. Amen? Yun. Dapat dinig yan hanggang kalangitan. Amen po? So mapalad. Ngayon ang sinabi niya ngayon. Lumapit si Jesus. So noong una, pinalapit niya ang kanyang mga alagad. Ngayon, sino na lumapit? Si Jesus naman ang lumapit. Pinalapit niya ang mga alagad, ngayon siya ngayong lumapit sa mga alagad. Alam ni Lord na mayroong mga hindi maniniwala. Alam niya yan. Amen? Ano sinabi niya? Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Ikaw na alagad, nakita mo pagpapagaling ni Jesus. Ikaw na sa kasalukuyan ngayon, naniniwala ka na si Jesus ay Diyos at Diyos at tagapagligtas sa iyong buhay. Naniniwala ka na nanampalataya ka. At sinabi ni Jesus, ang kapangyarihan ay sa langit at lupa binigay na sa Kanya. Maniniwala ka ngayon na kapag sinubo ka ng Panginoon, ay magtatagumpay ka? Amen. Magtatagumpay ka. Dahil ang otoridad, binigay sa mga apostoles, pero yung anointing, ibinigay sa akin. Kaya nga nung nag-preach si Pastor Erwin, sabi ko, bakit tumatama ay kung inahanda ko? Hindi alam mo nung communication kay Pastor Dan. Alam mo communication kay Pastor Jimmy, kay Pastor Erwin. Pero nung marinig ko preach, sabi ko, Lord, thank you. Amen po? Next verse ko yan. Ang sabi ron, kaya umayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa.
Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Spirit Santo. Yung mga bansa, sa English po niyan, sabi doon, nations. Nations po. Ang nations po sa Greek word ay ethnos. Ethnos po yan. Ang ibig sabihin po yan, mga tao, mga tribe, o hentil. Kaya, tandaan niyo po, no? Makikita niyo po na mga hentil. Ngayon, sinasabi ng Panginoon, noon na sa mga Hudyo. Ngayon ang sabi niya, hindi na. Lahat na. Isama niyo na ang mga hentil. Pero alam niyo naman po mga kapatid, noong si Jesus ay makita sa langit, nag-preach ba sila sa mga hentil? Walang sinasabi sa Bible, no? Pero noong makatagpo niya si Saul, doon niya sinabing gagamitin kita para ang mabuting balita ay ipahayag sa mga hentil. Tingnan niyo ang Panginoon. Maaaring nakakalimot na yung mga disipulo, no? Maaaring nakalimutan, baka akala Hudyo na lang ang Hudyo. Pero ang utos sa kanila, mga tao, mga bansa. Kaya nga si Paul ay siya ang naghayag ngayon sa mga hentil. Mga kapatid, nagpunta po ako sa Morong nung Friday, no? At pinamigay ko po ito. Sino po may hawak nito ngayon sa inyo? Sa dalawa. Ilang binigay mo, mami? Kung nga nagkulang kaya ng responsibility. Sino mo may hawak ng ganito ngayon? Sige po, bibigyan ko kayo. Gusto ko pong, ito po, binigay ko po doon sa Morong, sa mga tao. Ang sabi ko sa kanila, ito ang buhay ko. Ito ang buhay ko. Sinabi ko sa kanila kung sino ko, ano ang buhay ko noon, ano ko ngayon, iyon ay dahil dito. Sabi ko sa kanila yan, dahil dito lang yan. So, binabasa nila, sabi nila, oh, kaligtasan. So, anong relasyon? Di ba? Anong relasyon? Pero nanalangin po sila lahat. At sinabi ko po sa kanila, sa tuwing kayo maglalaya, tandaan ninyo, ang karagatan ay gawa ng Panginoon. Ideklara ninyo na marami kayong mahuhuli, may mahuhuli kayo. Manampalataya lang kayo. Pero higit sa lahat, manalangin kayo para sa inyong kaligtasan. Amen? So, ito po, nag-uwi po ako mula sa USA nito ng siguro almost baka 100 yun o 100 plus. Pinamigay na po namin. Kaya ako po tinatanong kung sino po meron ito. Ito po ay gospel. Mga kapatid, pinalapit ng Panginoon ang 12. Hindi nila alam kung ano ang ipagagawa sa kanila. Ngayon po, we are anointed ng banal na Espiritu. Imposible naman po na hindi natin alam kung ano ang pinagagawa ng banal na Espiritu. Kaya kami banal na Espiritu, ang turo sa akin ng lahat, kasi magiging, ano ka? Witness. So magiging witness ka. So sino man po ang may hawak ng ganitong papel ngayon, mga kapatid, isang kaluluwa lang po. Isang kaluluwa, mataniman ninyo ng mabuting balita, ipanalangin niyo po siya hanggat hindi po siya nagiging buong nananampalataya kay Jesus. Kahit na hindi niyo pa po siya madala dito sa church, sabihin niyo po sa kanya to. At isulat niyo po ang pangalan niya dyan para lagi niyo siyang matatandaan. Dahil isang kaluluwa, ang tumanggap sa Panginoon, libo-libo ang nagdiriwang. Meron ng gagawin ng angel. Bigyan po natin sila ng trabaho. Huwag po natin hayaan sila baka nag-aado lang sila doon. Bigyan natin sila ng trabaho. Amen po? Amen po ba tayo doon, mga kapatid? So, purihin po ang Panginoon dahil ito po ay napaka-Tagalog na po. Huwag kayo pupunta sa English. Kung hindi kayo na marunong, hindi nyo hirap kayo sa English, English po ang likod niyan. No? Doon lang po tayo sa Tagalog. Amen? Naniniwala po ko, kaya po namin dinala yan, dahil ang body of Christ po ay tulong-tulong sa pagpalaganap ng mabuting balita. Hindi po yan isang tao lamang.
Kaya nga si Jesus, tinawag niya 12, bakit? Para mabilis ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Tandaan niyo po mga kapatid, kung noon ang otoridad ay para sa human leadership and responsibility para pangalagaan ang ginawa ng Panginoon, tayo ay may God's anointing. Bakit? Para ipalaganap ang mabuting balita nang sa ganon, maibalik tayo sa kaharian ng Diyos. Amen po, na kung saan wala na pong kasalanan doon. Naintindihan po ba natin? Kaya i-value po natin ang God's anointing. Huwag niyo pong kalilimutan niya, napakahalaga po nun. Ay, ako po, nagpapasalamat ako, napakinggan ko po ang pahayag niyo. Dadalhin ko po yun sa Amerika, nakasulat na po sa aking cellphone. Ginanap ko po yan, tinitingnan ko, oh Lord, mabasa mo lang po yung influence eh. Oh Lord, pwede pala akong mag-influensya. Hallelujah. Kaya po doon, pag nanimili po kami sa mga drive-thru, tinutupi ko po ito. Iabot ko sa cashier. Basahin mo yan ha. Okay, sir. Oh. Wala na siya. Tapos papanalangin ko na siya. Wala akong time para, pagka sinira ko ng gospel sa drive-thru yun, baka puntahan na kami ng manager doon. No? Sabi mo, ang wisdom. Di ba? Mabilisan. Amen? Sabi po ito mayo lahat. O tayo din na lahat. Hallelujah. 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 Ama, napakabuti mo. Salamat po dahil muli ay kami ay iyong pinapaalalahanan. Lord, pinalapit mo mga disipulo, hindi po nila talaga alam po na yung pagagawa mo. Subalit, nakita nila ang kapangyarihan mo. Panginoong Jesus, Banal na Espiritu, salamat. Dahil sa kasalukuyang buhay namin, ay nakikita namin ang pagkilos. Patawarin po kami, Panginoon, dahil nagiging kampante na po kami kung anong kalagayan namin. Ang pumunta lang po sa church, tuwing linggo. Subalit paglabas po namin dito, buhay na lang po sa labas na aming nasikaso. At nakakalimutan namin, Panginoon, ang aming nais ng Banal na Espiritu ay gawin niya ang nais sa aming mga buhay. Panginoon, patawarin mo po kami. Naninipluhod po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Patawarin mo kami na nawiwili kami sa gitna ng mga lobo, ay minsan, Panginoon, ay nagiging lobo na rin po kami, Panginoon. Nakakalimutan namin, Panginoon, na dapat po ay maging asin at ilaw kami ng sa katauhan na ito. Panginoon, muli kaming lumalapit sa iyo. Pakasuhiin mo ang aming mga puso. Nilalapit namin sa iyo, Panginoon, ng mga balakid. Kung kaya kami ay hindi nakapagpapahayag ng mabuting balita. Kung kaya ang anointing ng Banal na Espiritu ay hindi namin napapahalagahan. Panginoon, tulungan mo po kami. Kung ikaw ay hiwalay sa amin, wala po kami magagawa, Panginoon. Wala po kami magagawa. Kailangan ka namin, Panginoon Kristo. Kailangan ka namin, Banal na Espiritu. Turuan mo kaming manalangin. Turuan mo kami na kung paano namin may ayos ang aming mga oras upang mapagbigay kami ng oras na basahin ang banal na kasulatan. Panginoon, meron po kaming hinahawakang mga papel ngayon. Ito'y mga salita mo patungkol, Panginoon, sa kaligtasan. Panginoon, ang aming dalangin, Panginoon, na hindi lang po namin ito kunin, itago, itupi, at ilagay lang sa isang lugar sa aming tahanan at hayaan ang maluma doon, amagin, at hindi na po mabuksan muli. Bagos, Panginoon, sa aming pag-uwi, ay aming itong basahin, Panginoon. Makita namin, Panginoon, kung paano mo kami niligtas, Panginoon. Makita namin, Panginoon, ang una naming pagkakilala sa iyo. Na manariwa sa aming mga puso, paano ka namin nakilala, Panginoong Hesus? Ano ang ginawa mo sa aming mga buhay? Upang, Panginoon, ang mga bagay na iyon ay siyang sasalitain namin sa oras na kami maghayag, Panginoon, ng mabuting balita.
Panginoon, wala kaming karunungan kahit sinabi mo, Panginoon, na huwag kaming mabahala kung ano ang aming sasalitain. Kaya naniniwala kami, Panginoon, kami na nananampalataya, Panginoon, na sa aming paglabas ng bahay panambahan na ito, ay may kaluluwa kami bibigay sa amin. Hindi po paramihan ang bilang ng church, Panginoon. Ang aming dalangin, Panginoon, ang aming mahayagaan ay makakilala sa iyo. Kung saan man siya pumunta ang church, Panginoon, ang mahalaga, Panginoon, ay nasa paanan mo na siya. Lord, ang aming dalangin, Panginoon, na hindi lang po isa. Bagkus, Panginoon, kung sa ano ang mga nasa paligid namin, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon, na makita namin ang pangangailangan nila. Ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob mo sa amin upang, Panginoon, muli, Panginoon, ay mapakinggan namin ang salita mo. Salamat, Panginoon, sa mga awitin. Salamat, Panginoon, sa karunungan at pangunawa na nagmula sa iyo upang makapagsalita kami ng Amen, Panginoon. Salamat, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na mga katawan nito na iyong ginawa na kawangis at kalarawan mo ay amin ding masabi sa kanila, sa mga kalawang ilalapit mo, na sila ay kawangis at kalarawan mo. Panginoon, maraming salamat na ikaw ang naitaas at kaming lahat ay naibaba. Salamat na pinatigil mo ang ulan. Salamat, Panginoon, na napapakinggan ka na nila. Salamat, Panginoon, na ang aming panalangin ay iyong tinunan. Kaya, Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang aming mataas na pasasalamat papuri sa iyo. Salamat din po, Panginoon, na nahayagan yung salita. Lord, alam mo na wala po akong outline. Ito lang po ang scripture text na binigay mo. Subalit, salamat dahil ang salita mo ay nasalita. Ang kapangyarihan at otoridad ng salita mo ay naganap, Panginoon. Minsan pa man, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa pangalan mo ng Panginoong Jesucristo at sa gabay at patubay naman ng Espiritu. Amen. Praise God. Makaupo muna po kayong lahat. Salamat po ng marami, Pastor Ambi, sa pagbabahagi mo ng salita ng Panginoon. Tunay nga po na sa puso ay napapakinggan ang iyong pag-ibig, una sa Panginoon, pangalawa sa mga kaluluwa na naliligaw at kailangan ipanumbalik sa ating Panginoon. Tunay nga po na tulad po ni Pastor Ambi, sa mga siya pumaroon, ngayon nasa lugar na po siya ng United States, ay patuloy pa rin po sila na naglilingkod sa Panginoon at nakakapangaral ng mabuting balita. Amen. Dahil hindi po profession ang pangaral at pagbabahagi ng salita ng Panginoon bilang mga anak ng Diyos, bilang mga kumilala sa Panginoon at nabiyaan ng kaligtasan. Meron po tayo na tungkulin sa ibang tao na ay bahagi rin natin ang mabuting balita ng Panginoon. Tulad na sinabi ni Pablo, na hindi ko kinakaya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng tao. At ako'y mayroong pagkakautang sa inyo. Ano po yung pagkakautang? Yun po ay yung maipahayag ang mabuting balita sa mga tao na di pa kumikilala sa Kanya. Sabi nga, kung mayroong po tayong pagkakautang sa tao, hindi lang sana pera, kundi yung pag-ibig natin para sa kanila upang sila ay makakilala kung paano tayo nakilala sa Panginoon, biniyaan na maligtas. Sabi nga po kanina, pagka meron lang isang tao na magsisi na kanyang kasalanan at tumanggap kay Kristo, nagdiriwang kalangitan. Amen. Siguro kung nakikita po natin kung paano magdiwang yung mga tao sa ating paligid sa panahon ng kapistahan, talagang all out sila, hindi lang sila nagsasaya, pumapalakpak, umulundag, talagang humihiyaw sila sa kanilang kagalakan. Sabi nga, isang tao lang kumilala sa Panginoon at magsisi, tunay, maging mga anghel sa langit ay nagdiriwang. Lagi tayo na maging madasalin para may mga tao na makilala sa Panginoon at sa mga pagkakataon tulad po na ginawa ni Pastor Ambi,
nagbabaon po siya nito, sama siya pumunta, nagbabahagi, no, ng salita ng Panginoon. Di man siya makapagsalita, sa pamagitan lamang ng leaflet na ito ay meron po mga tao na makapagbasa, makilala sa Panginoon. And who knows, na yung nabahaginan mo, gawin din yung pagbabahagi na ginawa mo sa Kanya. Di ba? And who knows, na yung taong kumilala sa Panginoon, mas marami yung mabahaginan ng salita ng Panginoon, tulad po ng mga unang kumilala sa Panginoon na pinamalitan nila mabuting balita. Amen. Sa panahon po natin ngayon, alam natin, palapit na po ang pagdating ng Panginoon at ang Panginoon ay mapanihod, matyaga na nagpipigil lang sa kanyang pagbabalik. Anong dahilan? Upang ang ating mamahal sa buhay at ibang tao na gusto na maligtas ay mabiyayaan pa po ng kaligtasan. Amen. Kaya, purihin ng Panginoon, magpalain ka po kasambi kasama si Ate Lisel. Si Ate Lisel naka-face mask yan, no? Medyo may tinatago lang yung kanyang magandang ngiti. Kaya kanina, sabi, ngitihan ninyo. No, kaya may cover lang. Praise God. Si Pastor mananatili pa rin this week. And by July 13, no, next Sunday, palis na po sila ng umaga. Ang gabi ata trip nyo, no? At ang hali ang trip nyo. At nawa sa mga natira pang araw ninyo, magamit nyo pa po, no, sa ibang bagay para sa pag-isay rito. For the past 2 years, may ganda, no, na muli sila nakaparito. Siguro mga ilang taon pa uli bago pumarito. O see you in heaven na. Glory to God. Who knows, no? Biglang dumating ang Panginoon at tayo po'y magkita-kita na sa langit. Glory to God. Pero siyempre, no, yung ating gawain at tungkulin sa ibang tao at pangarang mabuting balita, patuloy po natin gawin. No? Kaya, lagi po tayo na papalalahanan, papapagpala sa kaloob ng Panginoon, sa buhay po ni Pastor Ambing, yung pag-ibig sa mga naliligaw na kaluluwa at ang ilang po ng kaligtasan. No, nawang ganitong uri ng puso, no, at hangarin yung makapagbahagi ng salita ng Panginoon ay taglayin po rin ang bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay darako na sa ating pong Holy Communion. First Sunday po ngayon, at ihanda po natin ang ating sarili at alingin natin yung ating mga usher-usheres na hatid yung ating po mga communion elements at habang tayo po ay umaawit sa Diyos. Hallelujah. Umawit tayo sa Panginoon at ihanda po natin ang ating puso sa pagtanggap po ng communion elements.
lumambot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay lumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpila-pilaso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na nihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Panginoon, maraming salamat po. Matapos po namin mapakinggan yung salita, kami po, O Diyos, ay marap sa iyo. Upang alalahanin naman po namin ang banal na hapunan na ginawa mo bago ikaw ay pako sa krus. Salamat po sapagkat ikaw ang umako ng aming kasalanan. Ikaw po ang nahirapan at nasugatan. Ikaw po ang siyang namatay para sa amin. Upang sa amin naman nagawang kasalanan at pagiging makasalanan, matanggap po namin ang iyong kapatawaran, ang iyong pag-ibig at mayamang habag sa amin. Kaya naman sa pagkakataong ito, inamin po namin ang anumang uri ng kasalanan na amin nagawa. Humingi kami ng tawad, patawarin niyo po kami. Sa mga pagkakasala na gawa po namin, maliit man, malaki man. Sinasadya o di sinasadya, alaman po namin o hindi. Batid niyo po, Panginoon, sa amin, Panginoon, ang pagiging mahina at paggawa ng kamali at kasalanan. Kaya naman sa pagkakataong ito, nagpapakumbaba po kami sa iyo. Nagbubukas ang aming puso, nagpapayag ng aming kasalanan, Panginoon, at saliksikin mo ang aming puso. Yes, brothers and sisters, sa pagkain natin ng tinapay nito bilang katawan ng Panginoon, tinapay na walang libadura, walang kasalanan, ibig sabihin ng Panginoon mismo ang siyang namatay para sa atin, na walang kasalanan, naging kasalanan, hindi naging sumpa na hindi dapat. At sa pagkakataong ito, tayo ay kanyang pinapalaya, hindi lamang sa kasalanan, hindi lamang sa sumpa, maging sa lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa ating buhay. Panginoon, maraming salamat po. Dinggin mo ang inain ng aming puso. Patawarin niyo kami, linisin niyo kami. Salamat sa paglilinis ng salita. Salamat din sa paglilinis ng dugo at pagkinabanal ng Espiritu sa aming buhay. Banalin niyo kami. Salamat, Panginoon, sa iyong mayamang habag at pag-ibig sa amin na kami ay kinikilala mo at pinilang mo na iyo, na isa sa iyong mga anak. Salamat po sa pagbilang mo rin sa amin sa iyong sambahayan at pagdating mo sa amin sa iyong kalingan. Dalangin namin ang patuloy mo kaming samahan, ingatan at maghari ka sa amin. Magyang kalooban mo ang siyang lagi na masunod. Salamat po sa ostya, tinapay na ito, simbolo ng katawan na napayubay sa Cruz Calvario, na sa tuwing kakainin namin, inaalala namin ang iyong paghihirap, ang iyong kamatayan at pagtubos sa aming kasalanan. Kanin natin at pasalamatan ng Panginoon. Matapos maghapunan, lumambot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay nating dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Panginoon, maraming salamat po sa Diyos nito, simbolo ng dugo ng aming Panginoon Hesus na tumubos sa amin. Hindi ko ginutbilang at diring anumang bagay tumubos sa amin, maging ng anumang klase ng dugo na kung saan hindi nakapaglilinis sa aming kasalanan. Tanging lamang ang dugo ng aming Panginoon Hesus na walang kasalanan ang siyang tumubos sa amin. Ang dugo ng bagong tipan minsan ginawa at ito'y pangkalahatan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, inumin po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay ito at inom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Panginoon, maraming salamat po
sa pag-alala ng banal na punan. And we are looking forward, O God, na sa tuwing gagawin po namin ito sa katapuan o sa mga pagkakataon, O Diyos, na magawa po namin ito, inaalala po namin, hindi lamang ang iyong kamatayan, kundi maging ang iyong muling pagparito ng bawat isa kumilala kay Kristo ay kukunin mo at isasama mo sa dakong naroon ka at sa piging na nilang po para sa amin. Kami makakasama at mapapabilang. Kaya naman po sa mga ganito, Lord, we are looking forward sa araw niyon at nananabi ko, Diyos, sa iyong muling pagparito, Panginoon, at dumadalangin mo, Diyos, masigit pa ang bilang Panginoon ng tao na makilala sa iyo at makasama sa iyong muling pagparito. Salamat po sa inyo ang pag-ibig ng Ama, pagpapatawan ng Anak at maging ang patuloy na pagsama at pagkikisan ng Santong Espiritu. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. God bless you. Praise God. Salamat sa dakilang Diyos na nagbigay sa atin ang kanyang mga salita at nagbigay ng pala sa ating mga katawan. Tayo po ay dadago sa ating po mga paghahandog. Alam po natin ay pinakahanda na sapagkat unang nagbigay ang Diyos atin. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Lagi po nating alalahanin na kung paano sa lumang tipan ay naroon ang mga pangako ng Diyos sa nagtatapat sa kanyang tagahandog na ikapo at mga handog na dinadala sa templo. Ganon din po sa panahon natin. Ang salita ng Diyos ay hindi nang nagbabago. Kung paano ipinangako niya sa aklat ng Malakay 3:10, aalisin niya ang mga mananakal, maninira at mga nagbibigay ng karamdaman sa ating mga buhay, at ito ay sa pamamagitan ng ating pagtatapat sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Tayo pong lahat ay hawakan natin yung ating mga handog. At tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tunay nga po, O Diyos, kami nagagalak sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Tunay nga po, binibigyan namin ng halaga ang iyong mga salita upang ito'y magbigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan, katatagan at tibay ng pananampalataya. Sa mga magitan ng iyong salita, Panginoon, at pakikipagpang namin sa inyo at sa amin, ganun mo ipinakita ang iyong kapangyarihan na ang iyong biyaya ay sumasagana at ito'y patuloy na dumadaloy at hindi ito kaya, Panginoon, hadlangan. Sapagkat ang iyong salita'y buhay na siya nagbibigay kalakasan at katagumpayan sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat sapagkat patuloy mong binubuksan ang bintana ng kalangitan upang padaluin mo, O Diyos, ang masaganang biyaya sa bawat sambahayan ng iyong mga anak upang sila'y magpatuloy sa pagkakaloob at pagbibigay ng ikasampung bahagi at maging mga handog na dinadala sa iyong mga templo. Ama, salamat po sapagkat kami pinagkatiwalaan mo ng mga kabuhayan, mga mana, Panginoon, at maging mga hanap buhay. Salamat po, O Diyos, sapagkat ito'y nagmula sa inyo, sapagkat kami walang pag-aaring anuman. Kami, Panginoon, ay pinagkakatiwalaan mo lamang po ng mga kabuhayan, mga hanap buhay, at mga tinatangkilik namin, Panginoon, sa kasalukuyan. At kayo'y na aming Diyos ang nangako sa amin. Iingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala mo sa amin. Ang aming sambahayan, ang iyong iglesia, ang aming mga kabuhayan, maging anumang gawa ng aming mga kamay. At ipinangako mo, Panginoon, ang bawat akbangin namin ay bibigyan mo ng katagumpayan. Salamat sa iyong mga pangako. Kailangan hindi mo kami pagkukulangin. At higit sa lahat, patuloy mo, Panginoon, na ibibigyan ng siksik, tiglig at umaapaw ang mga kabuhayan ng iyong mga anak upang ang lahat ng ipinagkakaloob ay muli yung pagpapalaing ng higit pa sa isang daang, Panginoon, ng pagbabalik sapagkat kayo ang nagbibigay at pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ama,
po. Dalangin po namin pagpalaan nito at patuloy magamit sa kalwalatian ng dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. At patuloy nga po ang lahat ng aming gagawin na magbanal, ito'y pagpalaan mo at magkaroon ng katagumpayan ng bawat akdang namin. Katulad ng aming napakinggan, ang bawat hawakan ng aming mga kamay, Panginoon, sa aming kapaligiran, sa mundong aming ginagawa, gawin mo kami mga asin na tinuan, magpapala o Diyos, upang ang magpapala nito, Panginoon, kailanman ay hindi kunin sa amin ang mga panalakman. Ama, salamat sa iyong mga pangako na kailanman hindi mo kami iiwan, hindi mababayaan man. Kayo ang pinagmulan ng lahat ng bagay, kaya nga po dakilang Diyos sa iyong lahat ng papuri, pagpasasalamat at walang pagsamba sa natatanging pangalan ni Jesus na ang Panginoon at tagapagligtas sa tulong at gabay ng Santong Espiritu. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat for our meetings and announcements. Okay. Happy birthday for this coming week, June 7, Rosana Gonzalez. July 8, Alvin Mardo. July 9, Melinda Natividad. July 11, Janina David. Okay, happy birthday po sa inyo lahat. Sa mga masigabong awitin at panagpapan. Kasalain po tayo ngayon ng Panginoon po ang anniversary. Ayan, July 6, Gerald and Geraldine Trahan. Okay, next, Pastor Jimmy and Mrs. Shirley Gonzalez. Mabigati ng celebration for this week. Okay, now our announcements. Okay, prayer gathering every Wednesday. Next. Okay, Revival Night, July 25, dito po sa ating church, CBC. Hope po and praying na makadalo po tayong lahat. Okay, after the service, ministry heads and care group leaders meeting. So lahat po ng care group leaders, ministry heads, so po muna tayo uwi. Magkakaroon po tayo ng meeting with our pastors. So, natawala ko po yung aking asawa to pray for Ate Rosa and yung kanya pong kapatid para po sa kanyang thyroid operation. Praise God. Sa darating na Wednesday, si Ate Rosa at maging si Ate Maggie, yung kanyang kapatid, yung ate niya, ay mag-undergo po ng operational procedure sa kanilang thyroid. Magkapatid sila, parang sila mayroon thyroid problem. Kailangan na po nito ay dumaan sa isang procedure operation. Sa lugar po ito ng Angeles City. Matagal na po ito binabanggit at dumating na po yung time na kanyang operation. Sandali lang ang operation, no? Mga 3 days lang. First day admission, yung second day ay operation, at tapos
rest and recovery. By third day, uwi na. Para lang siya nagpabulot ng ngipin at 3 araw. Nawa, hilingin natin yung kagalingan lubos, no? Na bagamat dadan po siya sa operation, gabay ng Panginoon, ng doktor na mag-opera sa kanya. Sino ba yung doktor? Taga-Bataan din po ba? O taga-Bataan? Opo. Bali, saka yung mga katuwang ng doktor, anesthesiologist, maging yung mga attendant ng mga nurses at iba pa. At yung operating group, no? Ito, napakalaga yun. Minsan, nakasalang ka na, may emergency, inalis ka pa. Pero scheduled niya rin ang nawa, wala nang mabiriyan. Hindi natin na to come forward sa ating harapan. At the same time, sila Pastor Ambi, para may panalangin rin sa kanilang pag-alis na sa darating na Sunday. Ating unahin na. Hindi, para malihans ka din. Glory to God. Okay, tayong lahat ay tumayo sa ating pong pananalangin para sa ating kapatid. Iunat natin ating mga kamay at magsabit po tayo ng panalangin tulad po ng binanggit po ng mga nakarang araw, yung anointing power ng Panginoon upang tayo po ay gawaran ng kagalingan ay padaluin ng Diyos sa buhay po ni Ate Rosa at maging natin Medi na sa darating po ng Wednesday ay operan sila. Hallelujah. Sige po, magayag po tayo ng pagpapala, kagalingan, na tagumpayan sa operation, ito'y maging ligtas, maging successful, at mag-intervene ang Panginoon sa kanyang buhay, maging sa doktor ay magabayan siya at makapag-perform siya ng maayos at matagumpay sa buhay po ni Ate Rosa. Panginoon, patuloy namin tinataas ang buhay po ni Ate Rosa, maging natin Medi, na iyakan niyo po ang katawan ng maging maayos, maging malusog, alisin mo po ang mga sagabal sa kanilang darating operation. Dalangin po namin na maging responsive ang katawan, maging ayos at walang material mangyari, at maging o Diyos ang pag-travel, pag-stay sa hospital, tulungan niyo po na maging maayos ang ating maging lalo na yung gagawing operation. Bigyan niyo po ng kakainang wisdom, bagamat mahusay, skillful Panginoon ng doktor, expert. Sa iyo pa rin mga kamay po namin pinagkakatiwala ang kanyang buhay at maging ang kanyang kapatid. Lord, let the divine intervention, Panginoon, ay magpangyari sa kanya. Walang anumang o Diyos na bleeding na mangyari o anumang mga komplikasyon na pwede mangyari. Bagkus, Panginoon, sa iyong divine intervention, mapangyari, Panginoon, ang kalooban, maalis ang dapat tanggalin, at ito'y maging benign o walang anumang uri ng cancer cell na mangyari. Maging ang restoration ng anong boses, Panginoon, mapalambaling, at maging matagumpay, Panginoon, yung kanyang operation. Dalangin namin ang iyong pagsama at pag-ingat, maging sa ospital, maging mga magbabantay, maging bibisita. O Diyos, tulungan niyo po. At sa iyong habag at biyaya ay maging maayos po ang lahat. Bigyan mo siya ng katatagan, ng puso, isipan, alisin mo ang takot, pangamba, bagkus ang pananampalataya sa iyo, at maging sa gagawin Lord ay may pagkatiwala sa iyo. Salamat po na marami, kaya hindi po tinatas namin sa iyo si Pastor Ambi, maging sa Tilisel. Salamat po sa mabuhay, sa pakibahagi sa ministeryong ito, at maging sa salita na binahagi kanina. Patuloy ko po, Panginoon, na sila po Diyos ay samahan. Pagpalain, Panginoon, ng mabuhay at ang ilang pamilya. Asama sila po, Panginoon, Lord, sasama niyo po sila. At mayayag ang iyong kalooban at ang iyong presensya ay mananasan at ng kapangyarihan ay dumaloy sa pamagitan ng mabuhay. Patuloy mo po, Lord, dagdagan pa ang anointing mo para sa kanila. Maging ang pag-ibig mo, Panginoon, sa iyo at maging sa mga naliligaw pa kaluluwa, at maging ang kanila pong panahon na magugulting, Lord, di na sa pamilya, sa trabaho, bagkus, Panginoon, sa iyong kaharian, sa pagbabahagi na iyong ebanghelyo sa mga tao na nilalapit mo po sa kanila. Maraming salamat po, at maging ministry ng mission na kanila po pinasimulan ay ito po, Lord, pagpalain niyo po, hindi lamang
sa isang lugar, kundi Panginoon sa lahat ng dako na binubukas mo para sa kanila. Aliko rin, Panginoon, magkaloob ng provision sa mission nito. Salamat po. Let your protection, O God, be upon him, O God, at maging Cartel habang, Panginoon, ipinapahayag nila ang mabuting balita. Salamat po sa umagang ito, at ikaw po magpala, O Diyos, sa bawat isa na nakasama po namin sa aming pagsamba sa araw nito, sa iyong kapulihan at kalawalatian, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Ang mga pinagpala ay minsan pang pumalakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang maraming Diyos. Ang tumo sa akin, hindi ako sa bawat sandali ay